Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang front ng New People's Army o NPA na nag-ooperate sa Negros Island ang idineklarang dismantled ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Dahil sa walang tigil na operasyon ng militar sa isla, nagresulta ito sa pagkakabuwag ng Central Negros 1 at 2 o mas kilala bilang Leonardo Panaligan at Mount Cancermon Command na parehong nasa ilalim ng Komiteng Regional Negros Cebu Bohol Siquijor. Ayon kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, Civil Military Operations Officer ng 3ID, noong December 6 at 7 nang makasagupa ng mga sundalo ang mga nalalabing miyembro ng Central Negros 1 at 2 sa magkakahiwalay na operasyon sa Barangay Amontay sa Binalbagan at Barangay Buena Vista sa Himamaylan City. Tinukoy naman ni Javines na weekend guerrilla front ang natitirang guerrilla group sa Negros na KRNCBS Southwest Front. Nanawagan ng ilang transport group sa ilalim ng United Transport Consolidated Entities of the Philippines sa gobyerno na pondohan na ang full implementation ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Sa kilos protesta na isinagawa ng daan-daang transport cooperatives at mga korporasyon sa Maynila ngayong araw December 12, hiling din nila sa pamahalaan na huwag nang palawigin pa ang palugit para sa konsolidasyon ng prangkisa sa December 31. Paliwanag ni UTCEP National Chairman Edmundo Cavadona, makatatanggap ng benepisyo ang mga tsuper na sasailalim sa PUVMP dahil magiging swelduhan na ang kanilang kita sa pamamasada. Kabilang dito ang social benefits, 13th month pay at bonus, mga benepisyong hindi aniya nakukuha ng mga tsuper ng traditional jeepney dahil sa boundary system. Ilang transport groups naman nang nais na ibasura ang modernization program at consolidation dahil sa mahal na gastusin sa pag-upgrade sa bagong jeepney. 27 overseas Filipino workers o OFWs mula Israel ang nakauwi na ng Pilipinas at dito na magdiriwang ng Pasko kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Ito na ang ika-11 batch ng repatriated OFWs magmula nang umatake ang Palestinian militant group na Hamas sa southern Israel noong buwan ng Oktubre. 25 sa grupo ay caregivers at 2 naman ay hotel workers na dumating sakay ng Etihad Airways Flight EY424 sa NAIA Terminal 3, 3:15 p.m. kahapon Lunes, December 11. Hatid ng pamahalaan ang whole-of-government approach sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa repatriates na kinabibilangan ng DMW, OWA, DSWD, DOH, TESDA, DFA at ng Philippine National Red Cross o PNRC. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.